Mga katinagalog ko, ito ay ang mga sasakyang malamang na sasakyan nating mga tao papunta sa iba't ibang mga bago na planeta. Simula pa ng taong 1973, nakapagdisenyo na ang NASA ng mga sasakyang panghimpapawid o mga spaceship na sinasabing gagamitin nating mga tao upang makapunta sa iba't ibang sulok ng kalawakan. Ang Project Daedalus. Sa proyektong ito, napili ng mga nag-imbento ang pamamaraan na paggamit ng nuklear upang maitulak ang sasakyang panghimpapawid papunta sa kalawakan. Sinasabi na sa oras na subukan nila ito ay autopilot muna ang magpapatakbo nito. Ito ay upang makasiguro na magiging maayos ang paglalakbay nito. Aabot sa bilis na 10,000 kilometro kada segundo ang takbo. Ang proyekto namang ito sa hindi malamang dahilan ay hindi na masyado na narinig pa dahil tila ba nanlamig na ang Britanya upang mas ayusin pa ang sinasabing idea. 30 taon na simula nang sinimulan ang proyektong ito ng Britanya. Ngunit tila ba ito ay hindi na umusad-usad pa. Ang Project Icarus, isa pa sa proyekto ng mga siyentipikong Briton ay ang Project Icarus. Sa pagkakataong ito, hindi na gobyerno ang kanilang kasama. Ang Icarus ay produkto ng pagsasanib puwersa ng Tau Zero Foundation at mga siyentipikong Briton. Inilunsad nila ito ng taong 2009. Sa pamamagitan ng nuklear, aandar ang sasakyang pangkalawakang ito. Magpasa hanggang ngayon ay inaaral pang mabuti at piniperpekto ng mga nasabing dalubhasa at siyentipiko ang proyekto na Icarus. Naghahanap din sila ng mga tao na nais na mag-volunteer upang tulungan na matapos ang proyektong ito. Ang Layag. Ang proyektong ito naman ay galing sa Planetary Society. Tinawag nila ito na ang Project Lightsail. Ang sasakyang pangkalawakang ito naman ay tila ba isang layag na sumasalo naman ng lakas ng araw o ang tinatawag natin na ang solar. Unang inilunsad ito sa kalawakan, tinatawag ito na ang Light Sail 1 Shakedown Cruise. Ito ay umiikot muna sa labas ng ating Earth, saka nagtagumpay ito at nakapagdala ng signal na nangangahulugan na ito ay maayos na gumagana. Sinundan ito ng Light Sail 2 na ilinsad naman ng taong 2018. Umikot ito medyo malayo kaunti sa ating Earth at muli po mga katinagalog, nagtagumpay na naman po ito. Gamit po ang solar o ang lakas ng araw, nakakapaglakbay ang sasakyang pangkalawakang ito sa bilis na 160 milyong kilometro kada oras. Sa ngayon ay nangangala pa ng salapi ang proyektong ito upang muli ay makapaglunsad sila ng isa pang testing upang malaman nila kung ito ay kahit sa malayo na ay gagana pa. Ayon sa yumao na si Stephen Hawking na ang proyektong ito ay ang pinakamalaking tsansa upang maikot ng tao ang buong solar system. Ang Project Buzzard-Ramjet. Ng taong 1960, inilunsad ng isang Amerikanong physicist ang konseptong ito at tinawag niya na ito na ang Buzzard-Ramjet. Ayon sa mga siyentipiko, na 1/4 na kasing bilis nito na kung gaano kabilis ang liwanag po ay nakapaglalakbay. Gagana naman ang sasakyang ito gamit ang hydrogen nuclear. Nakapaglalakbay ito sa kalawakan ng mabilis dahil sa kalawakan ay napakaraming mga hydrogen. Kaya naman sinasabi na kung ito ay matatapos ay matagumpay nito na maiikot ang lahat ng 4 na sulok na parte ng kalawakan. Ang Project Orion. Ayon sa NASA, nagamit ang sasakyang pangkalawakan na Orion ay sa wakas mararating na ng tao ang pinakamalayong parte ng ating universe. Unang nagtagumpay na ang pagtetesting nila sa Orion ng 5 ng Disyembre ng taong 2014. Gamit ang sopistikadong gamit, napatunayan ng NASA na ligtas na nasakyan ng tao ang Orion. Ngayong 2024 ay susubukan ng NASA na makarating na sa buwan. Kung magtatagumpay ang paglalakbay na ito, isusunod na nasakyan ito ng mga totoong tao at saka sa isang asteroid na malapit sa Earth ang magiging unang destinasyon nito. Kung sa lahat ng ito ay mapapatunayan na ligtas ang tao, sa Mars na po susunod na lalanding ang sasakyang pangkalawakang ito. Taong 2025 nakaschedule ang NASA na magdala ng tao sa asteroid. Saka naman daw po 2030 naka-schedule na ang unang tao na dadalahin nito sa Mars. Ang isa sa layunin ng NASA sa pagdadala ng tao sa ating kapitbahay na Mars ay upang malaman nito ang isa sa pinaka-kontrobersyal na katanungan na may buhay nga ba sa labas ng mundo na ating kinabibilangan. Sa ngayon, hindi lamang NASA o gobyerno sa buong mundo ang nag-aasa
siyam na makalabas sa Earth. Maging ang mga pinakamayayaman na tao sa buong mundo, katulad na lamang nila Jeff Bezos at Elon Musk, ay nagkakanda kumahog upang makaimbento ng sasakyang pangkalawakan upang magdala ng mga tao sa iba't ibang parte ng malawak natin na kalawakan. Mga katinagalog ko, kung bibigyan po ba kayo ng tsansa na iwan ang ating mundo na Earth, ay papayag po ba kayo? Ano po ang inyong magiging dahilan? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Ang pinakamagandang sagot po ay magkakamit ng 100 GCash load. Maraming salamat po mga katinagalog ko sa pagsama po ninyo sa isa na namang makabuluhang segment sa araw na ito.